Hi, hello, mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and I'm Marco Kapampangan, camera vlogger na nagsasabi manayaman ng maging Kapampangan. Just for today's video mga kapatid, tayo ay pupunta sa Baguio City! Ayan, syempre, the City of Fines. Syempre, makikita natin dyan yung mga, alam niyo naman, syempre, mga Burnham Park, Mines View, Grotto, Rit ba? Whatsoever what's called that. Ayan, tsaka Botanical Garden. Ayan, so ang daming pwedeng puntang Cathedral, of course, and the Diplomat Hotel, Trinidad, yung mga strawberry farm. And so ang dami natin pwedeng puntahan dyan sa Baguio. Pero since maulan at may bagyo, syempre, very limited lang. And actually, my purpose why I went to Baguio just simply because I want to pray. Siyempre, gusto ko magdasal sa Cathedral ng Baguio and I want to refresh myself. I want to refresh myself, of course. And then, siyempre, kailangan din natin mga tour-tour lang konti para at least, alam mo naman, toxic yung trabaho natin. We had a toxic life before. Also, kailangan lang natin i-refresh yung sarili. We need to refresh and revitalize. Yes, Nox, refresh and revitalize. So, kung bago sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then, follow me to my Instagram, to my Twitter account is Jesse Samson, JESSIESIMSON. Then, add me to my Facebook account and follow me to my TikTok account. Of course, January Lee. Ayan, so search nyo rin yung January Lee. Ayan, sa isa pa kong YouTube channel na kung saan mga whole images at buhay kamarero or Santo Collection yung makikita niyo doon. Wherein kasi dito, mga food review tayo, travel, and so on and so on. And so, don't forget to comment down below kung ano pa yung mga gusto niyo ipa-vlog sa akin. Actually, plano ko kasi maliban sa food review or restaurant review, syempre, we do honest review. I'm so sorry, my God. I'm so sorry. I'm so sorry mga friends kasi parang kapag nag-honest review, so kailangan talaga, you need to be honest. Diba? You need to be honest na hindi ganun kaganda, hindi ganun kasarap yung food para at least naman maging aware yung mga kakain doon. Kasi napakaano naman in my part kung sabihin ko napakasarap tapos pupunta kayo tapos hindi naman pala masarap, di ba? So magmumukha lang ako sinungaling. So positive review, ano lang talaga, honest review para sa lahat ng bagay. And so syempre yun nga kwento ko. So sobrang lakas ng ulan sa Baguio. Ayun, nag-enjoy naman kahit papaano. We enjoyed the rain. Enjoy the rain. And together with my special friend, of course. And so, my special friend doesn't need the special needs. Hindi ganon. And so, kailangan ko lang talagang mag-refresh. Alam mo yun. So, yun nga lang, sad to say, tinanggihan kami ng limang transient house na mga kinontak namin doon, sabi nila meron, tapos bigla-bigla. Hindi naman natin sila masisisi kasi sobrang lakas na nga ng bagyo doon sa Baguio, is talaga nag-extend yung mga guests nila sa kanilang mga transient and sa mga hotels. But, sana, parang ano lang yung review ko doon about dun sa tinuluyan namin. Kung 1 to 10, siguro bibigyan ko siya ng 3. 3 kasi for the accommodation. Pero yung service kasi is not good enough for the 1,200 pesos. Alam mo yon yung sharing namin na 1,200 pesos, hindi siya enough para ibigay niya yung service na kailangan namin. Kasi it's only a room. It's only a room with a private toilet. Parang ganun lang siya. Kasi when you say transient, dapat nandun na siya lahat. Yung kasi, sabi nila is transient. Then pagpunta namin, as in wala. Ni tubig wala, ni ano wala. Ang daming wala. Actually, it's only the bed and the electric fan, then yung toilet. Yun lang. Then all na kailangan namin is talagang kailangan mo biliin outside. Yan, wala silang kalan, wala silang sabong or plato, pitsil, wala silang ganon. So, as in, hindi ko matake, parang makikita niyo sa video na to kung ano yung pinuntahan naming transient. And don't ever try to visit that transient, as in sayang ang pera, 1,200 for one night. Imagine 1,200 for one night. Dapat nagsogo na lang pala kami or nag-hotel kami, at least diba doon air conditioned or kaya naman is very okay yung facility, yung services, diba? Kaysa naman dito sa nakita namin. Sa bagay, we're so thankful naman kasi at least dun sa 3% na ibibigay ko sa kanya is for the accommodation. So, kaysa naman sa matulog kami sa labas at
inuulan at malamig. So, sobrang lakas kasi ng ulan, sobrang lamig din. Kaya mapapakanta ka ng malamig ang simoy ng hangin. Parang ganon. Ayan. So, siyempre nagpunta na tayo sa SM Baguio na walang pagbabago at napakaganda pa rin. And napakarami pa rin tao, syempre. Alam mo, tapos yun nga lang, dahil sa sobrang lakas ng ulan, walang night market. Sad to say, walang night market na nangyari. Yun nga lang, kahit walang night market, napakadami ng mga tao doon sa place kung saan dapat may night market. Wala na lang silang ibang ginawa kundi mag-food trip sa mga vendors doon. Tapos, nagpicture-picture na lang sila sa daan, sa mga pedestrian, and so doon lang sila. Actually, ako rin naman, nag-video at saka nag-picture din ako doon sa pedestrian lane ng Baguio City. And so, halina at panoorin nyo hanggang dulo para at least malaman nyo. Kasi it's been 2 years, if I'm not mistaken, kasi 2019. No, magti 3 years na pala. It's been 2019 since I went to Baguio. Last that I went to Baguio. Then to 2020 up to 2022, hindi ako nagpunta ng Baguio kasi nga, feeling ko baka any moment bigla silang mag-lockdown tapos nandun ka sa Baguio, hindi na ako makakauwi dito sa Pampanga. So, I'm so happy, so clap-clap tayo kasi I have a friend na sumama sa akin, or sinamahan niya ako actually, wholeheartedly, and so, sinamahan niya ako ng buong puso, na mag-travel mula Manawag, then to Baguio. And so, actually, nagmanawag tayo. Papakita ko ng konti yung about sa Manawag, then after noon, Baguio. Yun nga lang pala, guys. Ayan, so kung pupunta kayo ng Baguio, then katulad ko kayo na nag-i-smoke. So, very, what is called this? Ano siya, yung... Basta, kakaiba kasi, bawal na bawal. That's one of the protocol of the city na bawal ang manigarilyo kahit saan public places. Actually, sa hotel or sa transient na pinuntahan namin sa Baguio is bawal manigarilyo. Lalo dun sa kanilang pinaka-barangay, dun sa malapit sa, I don't know, Bisao? What's called the way? Malapit lang kami sa terminal ng Victoria Liner. Yung clap-clap ako doon kasi talagang along the highway lang talaga siya. As in, pwede mo lakarin mula doon hanggang SM, mga ganun-ganon. Ayun. So, yun lang siguro yung kinagandahan nung nakita namin transient kahit na mahal tapos pangit. Tapos, yun nga, yung sa Manawag naman, ganun din sa Manawag, bawal ang manigarilyo, bawal ang magkalat, of course. Siguro naman kahit saan, dapat naman talaga i-implement nila yung ganung klaseng ordinance, and kailangan talaga bawal ang manigarilyo. Siguro ako, dito sa Pampanga, yan, manigarilyo na lang dito sa pinaka-compound, parang ganun, or mag-yosi. Pero syempre, don't try na mag-yosi, syempre, lalo na syempre, baka hindi mo matanggal. Pero ako kasing yung boredom, tapos stress, then fears, or sometimes sadness, basta mixed emotions. So, nag-yosi ako. So, happy ako, so kailangan ko mag-yosi, parang ganon. And so, yun nga, pagdating ng Baguio, oh my God, talagang alam mo yung bumili ka ng isang kahan ng sigarilyo mula Manawag, hindi ka nag-yosi, hanggang makarating ka ng Baguio, hindi ka nakapag-yosi. Kasi nga, bawal. Ayun, so, thank you so much po. Ayan, so, sa panonood ng aking mga vlogs dito sa It's Me, John Marley. So, again, don't forget to like, share, and subscribe. Then, comment down below kung anong pang gusto nyo ipa-vlog sa akin. So, panoorin nyo to hanggang dulo. At welcome to Baguio. By the way, again, it's me, John Marley. And I'm Maning Kapampangan, camera vlogger na nagsasabing maniya, maning maging Kapampangan. Thank you po. Love, love. A few moments later. Dati pumunta